serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Cesar Chavez. Ayon kay Chavez, nagpadala ng liham ang palasyo kaugnay nito sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez araw ng Martes, Setyembre 24. Nakasaad sa liham na may kalakip na lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagsesertipika para sa mabilis na pagsasabatas ng House Bill 10800. Ayon sa Malacanang, ang hakbang ay ginawa upang masiguro na hindi magkakaroon ng pagkaantala sa operasyon ng pamahalaan at maponduhan ang mga mahalagang inisyatibo ng gobyerno. Napagalaman na umaabot sa 6.352 trilyong piso ang panukalang pambansang pondo para sa 2025. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. May sasakatuparan ng Kamara ang target nitong pagpapatibay ng 6.352 trilyong piso para sa 2025 General Appropriations Bill o GAB ngayong araw ng Miyerkules. Ito'y kasunod ng sertipikasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa panukalang pambansang pondo bilang urgent. Karaniwan na ang isang panukala ay maaari lamang aprubahan sa ikatlong pagbasa, 3 araw matapos itong aprubahan sa ikalawang pagbasa kung walang sertipikasyon. Ngunit dahil sa sertipikasyon, maaari nang aprubahan ng Kamara ang House Bill 10800 sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa iisang araw. Ngayon ang huling araw ng plenary deliberations para sa pambansang pondo kung saan sasalang ang Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, Congress of the Philippines, ilan pang executive offices maging ang Marina, Toll Regulatory Board at Department of Health na pawang mga naipagpaliban ang deliberasyon. Muli ring iniurong ngayong araw ang pagtalakay sa panukalang pondo ng Office of the Vice President matapos na walang opisyal ang dumating nitong Martes para depensahan ang pondo sa plenaryo.
Samantala ngayong araw din inaasahang magtatapos ang sesyon ng Kongreso. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang bakunahan kontra African Swine Fever o ASF para mapigilan pa ang pagkalat nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, sinabi sa kanya ni Pangulong Marcos na nananatili pa ring hamon ang ASF sa pagsisikap ng gobyerno sa pagkontrol sa food inflation. Tiniyak ni Tiu na kukumpletuhin sa Disyembre ang pagbili ng 600,000 bakuna laban sa ASF. The first 10,000 doses will be finished, vaccination will be finished by end of the month. The schedule for the award for the next 450,000 doses is on October 10, of which we will take delivery of 150,000 doses by then. Si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala na iturok na sa mga baboy ang 150,000 bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na ipamahagi na nitong Setyembre ang mga bakuna mula sa isang kumpanya sa Vietnam. Inuna rito anya ang mga eligible commercial farms, semi-commercial enterprises at clustered backyard farms. Sinabi ni Laurel na importanteng mapabilis ang vaccine rollout para bumalik ang kumpiyansa ng mga magbababoy sa swine farming. Pag may confidence na ang mga magbababoy sa vaccine na to, and, then they will start investing again in farms, pati yung mga commercials natin at magre-repopulate. Si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Tiwala si Finance Secretary Ralph Recto na makakamit ng Pilipinas ang A credit rating sa taong 2028. Ayon kay Recto na ipagpatuloy ng Pilipinas ang malakas na investment outlook sa gitna ng iba't ibang galaw sa global economic environment. Sinabi ni Recto na malaki ang naiambag ng medium-term fiscal framework plan ng pamahalaan sa magandang credit rating ng Pilipinas. Anya, nakabatay ang naturang plano sa fiscal policy at economic policy ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Conscious tayo sa programa natin Road to A. Of course, by 2028, we want that all the rating agencies will give us a grade of A. Kahit A- pwede na. Finance Secretary Ralph Recto. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Posibleng bumaba sa 2.1 hanggang 2.5% ang inflation ngayong buwan. Mas mababa ito mula sa 3.3% noong isang buwan. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, target ng Administrasyong Marcos ang full inflation rate na 3.4% para sa taong 2024. The good news is that inflation is on a downward trend. Last year, inflation was about 6.1%. Today, we're roughly at 3.3%. We expect inflation to go down to 2.5% by September. Si Finance Secretary Ralph Recto. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Layon ng Philippine Health Insurance o PhilHealth na magpatupad ng ilang programa na magbebenepisyo ang mga senior citizens sa susunod na taong 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Health Insurance Policy Sector Dr. Israel Pargas na pinag-aaralan na kung paano ang guidelines na ipatutupad upang maging sakop ng insurance ang ilang kagamitan para sa mga senior citizen na may sakit at persons with disabilities. Kabilang dito ang saklay, walker, salamin sa mata at iba pa. Siyempre, kailangan nating malaman ilan ang kakailanganin
na glasses, ilan ang kakailanganin na wheelchair, ilan ang mga kailangan ng walker, at hindi lang siyempre ito isang taon lamang, kundi tuloy-tuloy na benepisyo. So kasama po sa paggawa natin ng benepisyo ang actuarial viability and financial impact analysis. Samantala, sinabi ni Pargas na itinaas na rin ang insurance packages sa ilang mga sakit, kabilang ang breast cancer mula 100,000 piso sa 1.4 milyong piso. Ang dialysis na mula 2,600 piso ay ginawang 4,000 piso at maaring itaas pa sa 6,300 piso. Yung ating dengue severe, from 16,000, i-increase din natin to 47,000. Naglabas din tayo ng bagong benepisyo para sa severe acute malnutrition, and pinalawak din po natin ang benepisyo natin sa pneumonia na from 32,000, ngayon ay 90,000. Yung pong sa stroke from 28,000 ay naging 76,000 na po. Si PhilHealth Health Insurance Policy Sector, Dr. Israel Pargas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahang ilalabas na sa buwan ng Oktubre sa merkado ang mga imported na bigas na sinasabing nakatambak sa pantalan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON Press Relations Officer Orly Manuntag na sinimulan ng ilabas sa mga pantalan ang ilan sa mga nakaimbak na imported na bigas. Magkakaibaan niya ang presyo ng mga naturang bigas kapag ibinenta na sa merkado. Inaasahan po natin bababa po yung trend po ngayon ng bigas kasi po nag-harvest din po tayo. Okay. Magkakatulong-tulong po yan at siyempre po panalo po yung consumers natin. Samantala, nilinaw ni Manuntag na walang hoarding na nangyayari sa mga produktong bigas. Anya, hindi basta itinatago ang bigas dahil madaling nabubulok ang mga ito. Wala pong dahilan para mag-hoard po ang mga importers po. At saka open trade po tayo sa panahon po ng open trade. Wala pong mag-hoard kasi baka po mabulok ang bigas. Kung titingnan ninyo, yung 800 containers, halos 1% lang po ito sa kabuuang pumapasok po sa atin. Si Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON Press Relations Officer Orly Manuntag. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Umabot sa 800 container vans ng bigas ang hindi pa kinukuha sa mga pantalan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Bureau of Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Jet Maronilla na higit 2,200 container vans ang nasa Port of Manila habang umaabot sa 500 container vans ang nakatambak sa Manila International Container Port. May kabuuan itong 20 milyong kilong bigas. Sinabi ni Maronilla na wala pa itong 30 araw na nakatambak sa pantalan. Sa records po namin, itong data na sinabi ko sa inyo, wala pa naman po silang 30 days. Sa ilalim po kasi ng batas, kailangan po maghintay ng 30 days po. No? So, after 30 days po, i-abandon na natin yan at magiging property na ng government yan kung di nila i-claim. Si Bureau of Customs Assistant Commissioner Attorney Vincent Jet Maronilla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Security agreement ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa makakatulong para pigilan ang aksyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero matapos tukuyin ang pinirmahang Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas kasama ang Japan at mga isinusulong na bilateral defense agreement sa Vietnam, France at Germany. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Partikular na tinukoy ng Senate President ang pinirmahang Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas kasama ang Japan at ang isinusulong pang bilateral defense agreement ng ating bansa sa Vietnam, France at Germany. Ayon kay Escudero, makakatulong ang ganitong mga kasunduan habang hindi pa sapat ang lakas at kakayahan ng ating militar para mag-isang pigilan ang mga aksyon ng China. Sa ngayon ay nakatakda palang ipasa para sa pag-aproba ng Senado ang RAA ng Pilipinas at Japan.
Sinabi ng Senate President na kailangan ng ibigay ng Department of National Defense sa mataas na kapulungan ang dokumento ng naturang kasunduan para maaprubahan na ito bago matapos ang taon. Ito lalo na anyat pagkatapos ng kanilang session break ngayong Oktubre ay mas pagtutuunan na ng pansin ng Senado ang panukalang 2025 national budget. Ito si Ning Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nananatiling handa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makipagdialogo sa grupong Piston at Manibela kaugnay ng kanilang hinaing sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Ito ang pahayag ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III matapos ang 2 araw na transport strike ng grupo. Ayon kay Guadis, bukas itong makipag-usap sa 2 grupo para hindi na palaging humahantong sa strike na nagdudulot ng abala sa mga mananakay. Nanindigan din ito na tuloy ang PTMP, lalo at mas marami na anya ang nakikiisa sa programa. Nananatili rin anya ang buong suporta ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa modernization program sa kabila ng panawagan ng ilan na suspindihin ito. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Itinalaga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil si Police Brigadier General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ang nakasaad sa General Orders mula sa Office of the Chief PNP, epektibo ngayong Miyerkules, Setyembre 25. Papalitan ni Torre si Police Major General Leo Francisco na inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit. Kasunod nito, itinalaga namang kapalit ni Torres si Police Brigadier General Victor Rosete bilang Acting Director ng Police Regional Office 11 o Davao Regional PNP na binakante ni Torre. Bukod kay Torre, nagpatupad din ng balasahan sa ilang hanay pa ng mga matataas na opisyal ng PNP. Itinalaga ni Marbil si Police Brigadier General Christopher Birong sa PNP Academy buhat sa Police Regional Office 2 o Cagayan Valley PNP epektibo nitong Martes, Setyembre 24. Habang papalitan naman siya ni Police Brigadier General Antonio Maraliag Jr. na nagmula naman sa Headquarters Support Service. Itinalaga rin ni Marbil si Police Brigadier General Jason De Guzman bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 10 o Northern Mindanao, kapalit ni Police Brigadier General Ricardo Layug na nakatakda namang magretiro ngayong Huwebes, Setyembre 26. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Dagupan, mga libreng serbisyo para sa mga alagang aso at pusa muling iniaalok ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang pakikiisa sa paggunita ng World Rabies Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel De Guzman. Awitan na lokal na gobyerno na probinsya ng Pangasinan so serbisyong ang galing para sa alagang pusa at aso Jad Bali na season Tanningayen bilang pikakasakay at World Rabies Day no September 28. Punong at sa impormasyon ng Lapu at Provincial Veterinary Office no September 26 sabit ng programa at gawaan Jad Covered Court na Barangay Poblacion Sur season Tanong Sublay at Capitol Compound Jad Bali na Lingayen no September 27.
kaibad sa servisyon libreng iter at sayan aktibidad so anti-rabies vaccination, vitamin supplementation, deworming, veterinary consultations, castration, tanspaying. Wala ray lecture ya nagawamat para rabies awareness ya katakap na responsableng panag-alaga na are ayop ya isusulong na provincial government na Pangasinan. Sa World Rabies Day at nagawa no September 28, tanwalay tema to ya Breaking Rabies Boundaries. Manlalapod RP Dagupan, Shaq Romualdo Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Mahigit 230 ektaryang sakahan sa iba't ibang munisipalidad sa mga lalawigan ng Laguna at Rizal mapapatubigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Mapapatubigan ng National Irrigation Administration o NIA ang mahigit 230 ektaryang lupang sakahan sa iba't ibang munisipalidad sa mga lalawigan ng Laguna at Rizal. Ayon sa papalitang tanggapan, ito ay naisakatuparan matapos na kanilang i-turnover ang 12 proyektong patubig sa mga magsasaka at irrigators associations ng mga nasabing probinsya sa isinagawang NIA 1A Day na may temang Magsasaka ka, Mahalaga ka, Kamakalawa. Anila ang mga proyektong ito ay mapapakinabangan at aalalay sa kabuhayan ng mga magsasaka mula sa 2 probinsya. Batid ng tanggapan ang mahalagang kontribusyon ng mga magsasaka upang makamit ang food security ng bansa. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Puerto Princesa City na piling pagdausan ng ICF Dragon Boat World Championship 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Sa natabong press conference tingid sa ICF Dragon Boat World Championship sa City Hall ang siyudad ng Tawan, importansya i-Coach Leonora Escalante nga presidente ang Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation nga maswerte ang siyudad ang Puerto Princesa nga maman ang ampiling lugar nga bubuhaton ang napakambal nga international sporting event nga diya. Ing pasanag na nga diya ay atatabu lamang ka isarang beses sa silid idarwa kadagon igja ang kauna-unahang timpo nga bubuhaton sa Southeast Asia ang event nga diya. Ig maswerte ang Puerto Princesa City ang magiging host. Dati kuno ing andem lamang diya ang syudad 10 ron kadagon. Ang akalibas datong bubuhaton diya ang Asian Championship ig sa dadi ay mi kamatudan din. Magiging 3 kaparte ang matatabong ICF Dragon Boat Championship event pag-abot sa distansya. Kabilang digi ang 200 meter, ang 500 meter, ig 2,000 meter. Ig ang tanan nga dya ay bubuhaton sa Puerto Princesa City Baywalk. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Lokal na pamahalaan ng Katarman nakatanggap ng espesyal na pagkilala mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Ginhatagan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa espesyal nga pagkilala ang lokal nga pan-gobyernohan sa munisipyo san Katarman para sa makusog nga suporta san bungto sa sektor san mga risda, pagduso san mga proyekto, ngan pagtuman sa mga regulasyon para sa konserbasyon san pangisdaan.
usa san Manilampuson nga proyekto san pangisdaan san LGU an Makagtas Fish Cage Project sa Makagtas Dam nga kundiin regular ini nga nakakaproduce san tilapia ngan bangus. Ginpapadalagan ang proyekto san Makagtas Fisher Folks Association ug nagindako ang bulig sini sa pangabuhian san mga miyembro san asosasyon. Personal naman nga ginkarawat ni Assistant Municipal Agriculturist Merlin Ambos como representante ni Mayor Antet Rosales ang plaque of recognition para sa LGU Katarman durante sa 61st Fish Conservation of Fishcon Week celebration didto sa syudad Santa Cloban. Tikang Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Lianga Bay sa Surigao del Sur muling nagpositibo sa red tide. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Subling nagpaimangno karon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Caraga ngadto sa publiko nga likayan ang pagpanguha, pagbaligya, pagpalit o pagkonsumo sa mga shellfish o kinason nga makuha gikan sa Lianga Bay dinhi sa Surigao del Sur. Kinihuman nga nagpositibo na usab sa paralytic shellfish toxin o PST ang maong parte sa kadagatan nga milapas na sa regulatory limit. Subay sa local red tide warning nga gipagawa sa mga buhatan, nasayran nga base sa resulta sa gipagayon nga laboratory analysis gamit ang screening test, nagpositibo sa red tide ang mga shellfish meat samples nga nakuha gikan sa Lianga Bay sa Surigao del Sur ug sa Litalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte. Gawa sa mga kinason, dili usab luwas nga konsumuhan ang mga alamang nga makuha gikan sa mong parte sa kadagatan. Hinoon pwede gihapon konsumuhon ang mga makuhang isda, nukos, pasayan ug alimango apan siguruhon lang nga presko kini og kuhaan og mga internal organs adiser lutoon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. 2,000 individual na kilahok sa D&D Festival Half Marathon 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Mga 2,000 ka-runners ang misalmot sa 21K, 10K ug 5K categories alang sa Iligan D&D Festival Half Marathon 2024 nga nagsugod ug natapos sa Makapagal Avenue ning Dakbayan. Gipanguluhan kini mismo sa ilang butan na Mayor Frederick W. Siao na makitang kauban sa nagpahigayon sa pagdagan sa nilabay na adlaw. Ang mga partisipante sa nasamkit nga marathon gikan sa nagkalaing-laing barangay sa Dakbayan sa Iligan ug mga silingang lungsod. Naa say mga tagalaing probinsya sama sa atong mga kababayan sa Lanao del Sur, Cagayan de Oro City ug Malaybalay Bukidnon ug uban pa. Si Gerald Zabala nahimong kampiyon sa male category nga 21K ug Christine Organiza Halasgo sa female category. Silang duha gikan sa lagyong mga dapit ug gituyo nga moadto sa Iligan aron mosalmot sa D&D Marathon karong tuiga. Nang hinaot ang nagkalaing-laing sektor nga mahatagan og kahigayunan ang dakbayan sa Iligan na makapaghigayon og dugang mga aktibidad nga sama niini aron madasig ang mas daghang bisita nga mobisita sa dakbayan ilabi na sa pagsaulog sa D&D Festival matag tuig. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan.
Samantala, dumako naman tayo sa Hulo, isa sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na nawagan sa lahat ng mamamayan sa Sulu na manatiling matatag sa kabila ng mga hamon na nararanasan ngayon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Pianawag tuwakan, Senator bilang si Parlamenti Albakil Chikiri, Deputy Chief Minister sa Island Provinces, si Bangsamoro Transition Authority, habang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga raayat si Lupasug, iin pakusuko ni paghambuok, pagkasilasa, iban magpaon sinambuk datud panindugi, hangan sin Moro National Liberation Front, iban si mga tausug. Inini, harap sin kaya pakwa kaisunan sin Supreme Court at awas sa taas ta sara paghukuman, simbukon na sakop sin likusan sin Barm, ina Lupasug. Kimakahakadini sin Njimatu, Kadar, at awagyanta dahil nga nagpapanjari amin misan masakit sa taymaon. Arakala, ikarayo pa na mga raayat di alupasug in pag-ig deng habarm, bat damadawhat in kalimayahan. Asal lang hijikiri on waktu di makakading kawayaan ta hadi hikarayaw. Sa hadi takawayaan amin hikarayaw in di magbus. Kaya ngayon na sabyan hadi na hisusun kansiw sa magtaat na sadya, agagi sinakura bianakan Governor Abdul Sakortan, amin yan namimikilan sinakatan pa hikarayaw sinhula iwan sin mga raayat. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Delicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento para sa araw na ito. Para sa ating balitang negosyo, narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Aabot na sa humigit 35 bilyong pisong halaga ng counterfeit goods o peking produkto ang nasabat ng pamahalaan sa unang 9 na buwan ng 2024. Sa inilabas na datos ng Intellectual Property of the Philippines o IPOPHil, kabuang 35.2 billion pesos ang nakumpiska ng mga otoridad mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, malaking lundag mula sa dating record na 26.86 billion pesos ng 2023. 79 na porsyento sa mga nasabat ay nagmula sa mga operasyon ng Bureau of Customs, habang may pinagsamang ambag na 39.86 million pesos na halaga ng nasamsam na mga peking produkto ang nanggaling sa operations ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Ayon kay IPOPHil Director at National Committee on Intellectual Property Rights Acting Chair Roel Barba, ang tagumpay sa nasabing operasyon ay salmin ng matinding paglaban ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lumalabag sa Intellectual Property Code ng bansa. Dagdag pa nito na ang pagsawata sa mga counterfeit product ay di lamang regulatory kundi pundasyon din para sa pagpapalago pa ng ekonomiya ng bansa at pagtindig sa pagiging patas. Kasabay ng pagtaas ng nakumpiskang mga peking produkto, nilinaw naman ni IPOPHil Rights Enforcement Office Supervising Director Christine Pangilinan Canlapan na ang figura ay hindi nangangahulugang laganap na ang counterfeit trade sa bansa. Anya, sumasalamin lamang ang naging pagtaas ng mga nasasabat sa dedikasyon sa transparency at pagiging epektibo ng mga operasyon laban sa counterfeit trades. Inaasahan ng IPOPHil sa tulong ng iba pang law enforcement agencies na sasampa sa 40 billion pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang peking produkto sa huling araw ng 2024 mula sa resulta ng pinalakas na kampanya kontra counterfeit trades.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, binago ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang packages sa inaalok nitong Bingo for a Cause o mas kilala ring Community Bingo. Ayon kay PAGCOR Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, kasama sa revision sa nasabing palaro ang mas malawak na range sa presyuhan ng ibibentang tickets at pinataas na percentage sa share ng proceeds. Sakali pa anyang maging mataas ang ticket sales sa mga nasabing palaro, maaari pang tumaas ang proceeds. Ang Bingo for a Cause ay isa sa programa ng PAGCOR na nagpapahintulot sa pagsasagawa ng bingo games na may kitang ibinibigay sa mga benepisyaryo o para pondohan ang proyekto ng socio-civic groups o local government units. Kasabay ng revision sa nasabing proyekto, ipinaalala muli ni Ocampo na ang bingo activities na walang permit mula sa kanilang tanggapan ay illegal. Pinayuhan nito ang partner communities at organizations na laging makipag-coordinate sa bingo department ng PAGCOR bago magsagawa ng nasabing aktibidad o sa anumang pakikipag-partner sa kanilang tanggapan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May bago ng country head ang ride-sharing at super app company na Grab sa Pilipinas. Sa isang pahayag, inanunsyo ng Grab ang pagkakatalaga kay Ronald Roda bilang bagong pinuno ng Grab Philippines. Pinalitan ni Roda si Grace Vera Cruz na umangat bilang head ng Regional Corporate Strategy. Ayon sa Grab, ang promosyon kina Roda at Vera Cruz ay sumasalamin sa commitment ng kumpanya sa paghubog ng talento at pamumuno ng mga Pilipino sa organisasyon. Ikinalugod ni Roda ang bagong role na inaatang sa kanya at sinabing committed itong maipagpatuloy ang nasimulan ni Vera Cruz. Sa kabila naman ng promosyon bilang regional head, mananatili pa ring nakabase sa Pilipinas si Vera Cruz habang inaalalayan at sinusuportahan ang Grab Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating balitang sports, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. may dagdag na restback ang Barangay Ginebra Gin Kings bago ang inaasang asignatura nito sa quarterfinals ng PBA Governors Cup. Ito ay sa katauhan ni power forward Jody Vance na isasantabi na muna ang pagreretiro para maagapayan ang Team Cone-led squad. Sa isang Instagram post, kinumpirma ni Vance ang muli nitong pagsusuot ng jersey para sa Gin Kings at sinabing isang karangalan ang ibinigay sa kanya ng tsansa. Bukod sa post, isang memo rin mula sa liga ang nagbigay go signal para sa muling paglalaro ni Vance na siya munang hahalili kay rookie Paul Garcia. June 2022 nang ianunsyo ni Vance ang pagreretiro sa Philippine Basketball Association. Tanga ng 16 na championships buhat sa kanyang pre-retirement career, tangka ng 42-year-old veteran na matimo ng Gin Kings para sa best of 5 clashes kontra Meralco Bolts na naghahangad din ng ticket sa semis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, muling nakasilat ng panalo ang University of Perpetual Help System Dalta sa nagpapatuloy na NCAA Season 100 matapos padapain ang San Sebastian College Recoleto sa score na 60-52 sa kanilang match sa Philoil Eco Oil Center sa San Juan nitong Martes. Sa kabuuan ng game, na-maintain ng Altas ang pace dahilan para hindi makaabante ang Stags sa 4 na quarters. Tanga ng naipong 11 points, sinubukan ni Rafael Aren
na maihabol ang hingal ng Stags mula sa 3 sunod na talo, ngunit hindi pa rin ito nagawang matapatan ng pinagsarim na opensa ng Altas sa panguna ni na Christian Pagaran, Cedric Apis at Gojo Cruz na kumana ng tig-double digits. Dahil sa panalo ng Perpetual, napalawig nito sa 4 ang victories, sukbit ang 2 loss, habang sumadsad sa ika-4 na sunod na talo, tangan ng 2 panalo ang San Sebastian. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa boxing naman, bigong makasampa sa finals ang Pinoy boxer na si Aaron Jude Bado dahil sa natamo nitong injury sa quarter-final bout sa World Boxing Cup sa Mongolia. Sa opening round ng match kontra Alessio Camallo ng Italy, isang sugat ang bumuka malapit sa kanang mata ni Bado, dahilan para ipahinto ng ringside physician ang laban. Mula sa lalim ng injury, nagpa siya ang doktor na tuluyan ng tapusin ang match at ipaubaya sa judges ang hatol na split decision na kalaunay pumabor naman kay Bado. Sa kabila ng panalo, hindi na pinaabante ang Pinoy boxer sa finals dahil sa injury at minabuting ipagkaloob na lamang dito ang bronze. Kahit natapos sa bronze, hindi pa rin nawala kay Bado ang panghihinayang mula sa naunsyaming final bout at sa tangkasan ng gintong medalya. Ganito rin ang naging sentimiento ng ABAP coach na si Ruel Velasco sa laban, ngunit patuloy pa rin ang paniniwala nito sa kakayahan ni Bado. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangunang balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo at sinundan ng balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Iyak nang iyak si Sandro Mulak noong Lunes ng gabi, Setyembre 23 dahil sa sorpresang natanggap niya. Walang iba kundi ang pag-uwi sa Pilipinas ng kanyang inang si Edith Milyare. Si Edith ay nagtatrabaho sa New York bilang nurse at 8 taon nang naninirahan sa Amerika. Noong Lunes din, Setyembre 23, ang ika-42 kaarawan ni Edith. Umuwi siya sa Pilipinas para makapiling ang kanyang anak na may pagsubok na pinagdaraanan. Kung ating matatandaan, inireklamo ni Sandro ang GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz ng rape at acts of lasciviousness. Nangyari ang panggugulat ni Edith kay Sandro sa isang coffee shop sa Quezon City bandang 11:30 p.m. noong Lunes. Nabigla si Sandro dahil sa mga kamay na tumakip sa mga mata niya.
Hindi makapaniwala at nanlaki ang mga mata ni Sandro nang makita nito si Edith dahil hindi niya inaasahan na uuwi ng bansa ang kanyang kwento ni Sandro, quote and quote, tumatawag po ako sa kanya kasi gusto po siyang i-greet ng happy birthday kahit nasa Amerika si Mama. Yun pala, nandito siya sa Pilipinas. Hindi ko po alam na uuwi si Mama sa Philippines dahil ang sabi niya sa akin pupunta siya sa Las Vegas kaya nagulat dahil harap ko na po siya. Babalik din po siya agad sa New York because of her work as a nurse. Dagdag pa niya, quote and unquote, naiyak po ako ng sobra kasi she meant a lot to me, lalo na po I really need my mom right now because I can't fight this battle alone. Siya yung reason bakit ako lumalaban, sobrang selfless ng mama ko na gusto ko niyang na mas gusto niyang i-celebrate ang birthday niya with me kahit malayo ako. I'm forever grateful. Mahal na mahal kita, Mama, sobra. Hindi raw nakabili ng birthday gift si Sandro dahil sorpresa nga ang pag-uwi sa Pilipinas ng kanyang ina. Lahad pa niya, quote and quote, hindi po ako nakapag-ready na bumili ng birthday gift dahil hindi ko naman alam na sosorpresahin niya ako. So ako na lang po ang nagbayad ng bill namin kahit ayaw po ni Mama. Samantala, imbis na magalit na tawa na lang ang kapuso actress na si Kate Valdez sa hindi matuldukang pagkukwestiyon ng ilan sa sexualidad ng nobyo niyang si Fumiya Sankay. Isang netizen ang napakomento sa isang TikTok video ni Fumiya habang siya ay kumakanta katabi ang girlfriend na si Kate. Base sa komento ng nasabing netizen, hindi niya akalaing magkakaroon ng nobya ang Japanese vlogger at former PBB o Pinoy Big Brother housemate na si Fumiya dahil akala niya noon ay ito ay gay. Agad na pukaw ang atensyon dito ni Fumiya kaya naman gumawa siya ng hiwalay na video para sagutin at klaruhin ang tunay niyang sexualidad. Sa isang video sa TikTok, makikita si Fumiya na sinasagot ang nasabing komento ng netizen. Katabi pa ni Fumiya si Kate. Sinimulan nito ni Fumiya sa pagbabasa sa iniwan sa kanyang komento, quote and unquote, akala ko nung una bading si Fumiya, hindi pala. Sa tabi niya kitang-kita at dinig na dinig naman ang malutong na tawa ni Kate. Tanong tuloy ni Fumiya, quote and unquote, why? Why are you sobrang laughing? Sagot sa kanya ni Kate, quote and unquote, kasi when you read the word bading is giving too much stress. Noong una ay kapansin-pansing tila hindi alam ni Fumiya kung anong ibig sabihin ng salitang bading kaya niya ito itinanong kay Kate. Sabi niya, quote and unquote, what do you mean bading? Paglilinaw naman ni Kate, quote and unquote, bading means gay. Nang malaman ang ibig sabihin, hindi na pinatagal pa ni Fumiya na linawin ang pagdududa ng iba sa kanyang sexualidad. Sabi niya, quote and unquote, so they thought like, okay, hi, thank you so much for the comment, but I'm not bading now before then. That's why don't worry, I'm nobody like that, I'm straight, very straight lalaki. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagpasalamat ang dating child star na si Amy Nobleza sa Kapamilya TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa pagtulong nito sa kanyang makapagpatapos ng kolehiyo. Nagtapos si Amy na magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Business Administration Major in Marketing Management sa Lyceum of the Philippines, University, Manila. Sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi nakalimutang pasalamatan ni Amy ang mga taong naging sandalan at tumulong sa kanyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng Instagram, ibinahagi ni Amy ang kanyang graduation pictures. Kalakip nito ang mensahe ng pagpapasalamat niya sa Diyos, kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at fans na kasama raw niya sa ilang taon niyang pagpupursige sa kolehiyo. Mababasa ang kanyang caption, publish as is, quote and unquote, magna cum laude, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management, Lyceum of the Philippines, University, Manila, Class of 2024. I did it, thank you Lord, everything became possible because of the support and trust of the people around me. I thank my family for their love and unwavering support, my classmates for our unforgettable moments, late nights, and countless coffees. Team Amy and my friends who support me in my endeavors, my professors for their guidance and the wisdom they shared with us.
Bukod sa kanyang pamilya at mga kaibigan, taos-puso ring nagpasalamat si Amy kay Vice Ganda na tumulong sa kanyang makapagpatuloy sa pag-aaral at maabot ang kanyang mga pangarap. Ayon kay Amy, utang niya ang lahat sa It's Showtime host, kaya naman habang buhay niya itong ipagpapasalamat. Saad niya, quote and unquote, "And especially to the person who helped me finish and achieve this, Meme Vice Ganda, I'll forever be grateful to you. This is just the beginning. Cheers to the future." Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento sa ating Balitang Negosyo at Balitang Pampalakasan, kay Erwin Peñano, sa ating showbiz balita kay Steph Vicente, sa ating mga kasamahan na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.